Hi guys! Welcome back to my channel. Char, this is my second video for the day, or third video kasi first video is yung boyfriend as my makeup challenge. So as you can see on the title, I'm doing it. And marami ding nag-request nito, so here you go guys. Okay, before I start, just a little disclaimer guys. I'm not in any way insulting or offending anyone in this video. And for ethical purposes guys, I'm not gonna mention any names. Ako at ako lang ang maririnig nyo at ang makikita nyo sa videong ito. Okay? Guys, alam nyo na ako guys ha. Kilala nyo na ako mag-story time. Medyo wala dito, wala doon. Kasi marami akong dinadal. Tingnan nyo! Marami akong dinadaldal. So, let's go. Yung ex-best friend ko, guys, naging best friend ko siya simula kindergarten hanggang high school. So, magkakilala na kami hanggang bata, hanggang sa naging dalaga, hanggang sa nag-uyab-uyab, hanggang sa anong uyab? Nag-boyfriend-boyfriend, guys ba? Mga crush-crush. Ayan, best friend na kami. But, throughout the years, nung nag-high school na kami, hindi lang kami yung dalawang mag-best friend lang talaga. Nadungagan. What's nadungagan? Na-add pa ba? May na-add pa sa grupo namin. May na-add pa. Nadagdagan. So, throughout the years, especially nung nag-high school na kami, nadagdagan yung friends namin, guys. Hindi na lang kami. May mga friends din kami nung elementary, nung kindergarten, nung high school. Second year ata kami na-form, guys. Na-form yung friendship or yung circle namin second year ata, yeah. And tinawag namin ang aming grupo na F4. Oh my God, nakakahiya. You know what? Seriously, honestly speaking, I really feel bad saying ex-best friend, but it's the truth, guys. Truth. It's the truth. Ito yung totoo eh. I really feel bad about saying ex-best friend kasi ang tagal ng pinagsamahan. Ang tagal ng pinagsamahan namin. Marami kaming memories together. Basta guys, masakit sa akin ha. Masakit. Nung una talaga, like, hindi ko natanggap na ganito. So, don't get me wrong. Masakit sa akin ang nangyari. I don't feel good about it. But, what can I do? I already did my part, you know? And ganun pa rin. Ayoko namang malinis guys. Like, I have my own pride. Pero, pag alam ko na may magagawa ako, gagawin ko talaga. Alam yan ni my loves. Handa akong i-push lahat ng pride ko guys. Like, magpaubos should kong maayo guys. Ano bang Tagalog? Magpakumbaba talaga. Oh, magpakumbaba. Sakto. Bravo! Magpapakumbaba talaga ako as long as I could. Pero pag hindi nag-work, parang I feel pity about myself. So, di ko na pinupush. Anyways, nasa na ako? Sabi ko naman sa inyo, mahaba itong video na to kasi madaldal ang lola nyo. Ayun, 4 na kami noong high school. So, super close namin guys. Like, may instance pa talaga na nagka-cutting classes kami and don't... Baby girl, do not follow us, okay? Noon yun. So, nagka-cutting kami kasi sobrang addict kami sa Korean series. Patawag yan? Korean novela? Yeah, mga ganyan. Pupunta kami sa bahay nila guys and then manonood lang kami ng Korean series. Tapos nag-cutting kami ng classes. O diba? Ganun kami ka-close. Like, lahat ng mga tinatago mo sa sarili mo, alam ng isa't isa. Ganon. Minsan, doon kumakain sa bahay. Pag tuwing lunch, kasi umuwi ako sa bahay, doon sila kumakain sa bahay namin, sa bahay nila, sa mga ganyan guys. Super close namin noon. And I was very happy on my high school life guys. Like, super duper happy. Wala akong enemies. Siguro, may umaaway sa akin guys noon. Like, higher year namin. May umaaway sa akin. Pero, hindi naman kasi ako pala away. Like, hindi ko pinapatulan. Umiiyak lang ako. Alam yan ng mga best friends ko. So, yung ex-best friend, oh my God. Ex-best friend. So, yung ex-best friend ko, guys, she went to the same school, but iba kami ng campus. Like, doon ako sa main, doon siya sa TC. Yung dalawang best friend ko naman, ibang school sila. Yung isa dito sa Cebu, yung isa doon sa province. So, medyo wala na talaga kaming good communication nung nag-college na. But, you know what? Kung magkaibigan talaga, kahit anong mangyari, diba, nandun pa rin. In this case, you guys, nung nag-college na kami, super dalas na lang talaga ng commute namin, as in, parang wala na talagang commute. To cut the story short, lately lang guys, siguro a few months ago, nagka-commute ulit kami ng mga high school classmates ko.
So, nag-gather kami ulit. Hindi naman kaming lahat, but most of us or most ng mga ka-close ko nag-gather except ni ex-best friend. You know what, guys? Ginawa namin ng lahat. Like, minessage namin siya sa Facebook. Sabi namin, kami na lang pupunta sa bahay nyo. Parang marami siyang rason, guys. And I really feel bad about it kasi hindi naman siya ganun noon. Ewan ko, siguro iba na yung priorities niya or mas gusto niya siguro yung mga new friends niya na lang yung kasama niya, mga ganun. All of us were thinking, yung mga nag-gather, sabi namin, bakit tayo? Bakit gusto pa rin natin makipagkita sa isa't isa? Kahit may mga new friends din tayo, like her. And yun yung nasa isip namin, guys. Yun yung perception namin. Ayun, nag-message kami sa kanya na punta kami dyan. Sabi, marami siyang rason, guys. Like, sabi niya, may gagawin, busy, mga ganun-ganun, guys ba? Knowing her, she's very kind. Like, kilala ko siya, guys. Hindi siya ganyan. So, noon pa lang, nung nag-message pa lang kami ng mga barkada ko, and nung isang best friend ko, parang nagduda na talaga kami na, parang walang gana, mga ganun-ganun. And then, dumating ang araw, hindi, gabi. Dumating ang gabi. Gabi nangyari. Dumating ang gabi ng aking kinakatakutan. Na napatunayan ko na talagang, this is it, girl. This is it. Tumambay kami sa Tamiya, guys. Kung taga Cebu kayo, baka alam nyo kung nasa ng Tamiya. Isa siyang parang industrial park. Maliit lang siya, but may mga tambayan na inuman, mga KTV, mga videokehan. So, nakatambay kami sa labas ng KTV kasi naghihintay ata kami sa ibang kasama namin. Kasama ko yung isang best friend ko at isang lalaking kaibigan ko rin nung high school. And then, nakatalikod ako sa KTV, guys. So, may corridor sa likod ko na dadaanan ng mga tao. And then, yung isang kaibigan ko lalaki, napasigaw siya. Sabi niya, shh! Natawag niya yung pangalan. Sabi namin, ha? Nandyan siya? Hindi agad ako nakaganon kasi tiningnan ko pa yung reaction nila. Or before we met that night, tuwing nagkikita kami ng mga high school friends ko, naglalabasa na yung mga storya na, huy, nakita namin siya doon. Bakit hindi kami pinansin? Tinawag ko siya, hindi siya pumansin. Nakita niya ako pero gumanon lang siya. Nakita niya ako pero gumanon lang siya. Parang wala siya, guys. Hindi niya talaga pinapansin yung mga nakikita niyang high school friends. And ako, that time, hindi ko pa talaga siya nakita for a couple of years. Like, sabi ko talaga sa kanila, are you sure? Sure ba kayo na hindi talaga kayo pinansin? Or baka hindi lang kayo nakita? Ganon. Ang isa, sabi niya, nakasabay niya sa jeep. And wala talaga, guys. Siguro may ganon lang. Ganon. Pero hindi talaga yung parehas sa atin, di ba? Yung pag may friends tayong nakasabay sa jeep, hoy! Ganyan ba ako, guys? Hoy, nalagay pa na rin. Ganon ba ya, guys, diba? Ba't siya daw, wala daw kibo. Yun yung sabi nila. And sabi ko, hindi ako naniniwala. Baka hindi niya lang kayo nakita. Ganon. Hindi naman siya ganyan. Imposible. Sabi ko pa, ganyan, imposible. So, nung nakita na ng kaibigan ko na lalaki na dumaan siya, tinawag na ng best friend ko. Sabi niya talaga, hoy! Shh! Hindi siya lumingon. Nasa likod ko lang talaga siya, guys. Dumaan lang talaga siya sa likod ko. Tinawag siya ng dalawang kaibigan ko. Hindi siya lumingon. Hindi naman siya naka-headset. Hindi naman maingay doon. Tinawag pa nga namin siya sa tukso namin sa kanya nung high school. Hindi pa rin niya kami pinansin. So, may kasama nga pala siya noon. May kasama siyang parang friend niya na, I think, baklang friend niya. So, yung ginawa namin, sabi ko sa kanila, no, hindi ko to matatanggap. Para sa puso ko, no, hindi ko matanggap na hindi niya kami pinansin, hindi niya kami, parang hindi man lang niya, hi, wala man lang ganyang, hi, kumusta? And yun yung first time na nakita ko siya in years. So, sabi ko sa kanila, sundan natin sila. Sundan natin sila and then tingnan natin kung magpapapansin ako. Gagawin ko ang lahat, magpapapansin ako. Tingnan natin kung hindi niya talaga ako papansinin. Yun na talaga yung sign na nag-iba na siya. I'm not sure, I'm not concluding, but hindi talaga siya ganyan noon. Sinundan namin sila. May Robinson sa unahan. And nung malapit na kami sa Robinsons, nakita namin sila nakaupo sa labas ng Robinsons. So, ito nangyari, guys, ha. Nandito sila sa may bench ng Robinson. Nandito kami sa hallway ng Robinson. So, ganyan lang talaga, guys. So, ang ginawa ko, kasi yung dalawa kaibigan ko, guys, nahihiya sila kasi may kasama. Ako, hindi ko man matanggap, guys. Hindi ko man matanggap. So, nagpakabagagnaw na ako, guys. Like, nagpakapal mukha na ako, guys. Ano bang Tagalog? Kinapalan ko na yung mukha ko. So, ang ginawa ko, sabi ko talaga, hoy! Tinawag ko yung complete name, ha? Complete name ng isang best friend kong kasama ko. Hoy! Sana tayo?
Tapos inulit-ulit ko pa, guys. Tinadyak-tadyak ko pa yung paa ko. Like, hoy, gano'n. Para marinig yan na nag-iingay ako. And para masabi ko talaga na, shh, I'm sure narinig mo. I'm sure narinig mo yung ginagawa ko. As in, gumanon talaga ako, guys. Like, hoy, ganyan. Ganyan ginawa ko, promise. Matatawa yung mga kaibigan ko pag napanood nila to kasi ganyan talaga yung ginawa ko. As in, hoy, yung complete name ng best friend ko. For example, Juan de la Cruz, yung name ng best friend ko. Nakasama ko noon. Sabi ko, hoy, Juan de la Cruz, sana tayo pupunta? Hoy, ano ba, Juan de la Cruz? Sabay stamp talaga sa feet, guys. Ganun ang ingay ko talaga noon. As in, super ingay ko noon. Anong nangyari? Hindi siya lumingon. Hindi. Not even once, not even twice. Hindi siya lumingon. Super, guys. Super. As in, kasi kung ako yun, guys, and may nag-iingay sa likod ko, tinatawag pa yung complete name ng classmate ko or ng best friend ko ng high school, lilingon at lilingon ako. Kahit ano mangyari, lilingon ako. Kahit ano pa yan, kahit hindi ko pa maalala yung pangalan, kung ganun kaingay, sobrang ingay ko talaga nun. As in, kasi gusto ko talagang makuha yung attention niya. Hindi siya lumingon. And wala akong makitang rason na hindi siya lumingon kasi wala kaming ginawa sa kanya. We even messaged her on Facebook na makipagkita, mga ganun. Sabi niya lang, walang time, mga ganun. Ba't di niya kami lilingunin? Nagtampo na talaga ako kasi ginawa ko yung best ko, guys. Nagpakabuang ako doon. Para akong buang doon. So, pumunta kami sa across the street, yung 7-Eleven. And then, nagtingin-tingin lang kami. Para kami mga buang doon, guys. Mga stalker. Nagtingin-tingin lang kami. And then, a few minutes, parang kinuha siya ng papa niya. And then, yung papa niya nakamotor. So, gumanyan sila. Nilakad namin ng best friend ko. Super close na kami, guys. Like, super close na namin. Hindi ko na siya tiningnan sa mata. Yung isang best friend ko na lang tumingin sa kanya. And sabi talaga ng isang best friend ko, I'm really sure nakita niya tayo. Nagka-eye to eye daw sila. And then what? Hindi man na siya, hoy! Wala man lang ganyan. Really? Really? Okay, so yun yung story, guys, na sinasabi ko na hanggang sa kaya ko, magpapakumbaba at magpapakabuang ako para sa isang kaibigan, para kay my loves, para sa pamilya. Ganon ako. But, a few days passed, yung nagkita ulit kami ng mga kaibigan ko ng high school. Ang ginawa namin, nag-message sila sa Facebook niya. Sila yung nag-message, hindi ako. Nagtampo ako kasi para nakubuang doon, hindi pa rin ako pinansin. To think, ilang years tayong mag-best friend. And wala akong nakikitang rason na hindi mo ako lingunin. And, minessage na nila. Kasi ayaw naming mag-conclude pag ron, guys. Parang ayaw pag sumuko ng ibang friends ko. Sabi nila sa message, mataas yun, mahaba yung conversation nila. But, tinanong nila na, napansin mo ba kami kagabi? Hindi mo ba kami nakita? Mga ganun. Anong sabi niya, guys? Hindi. Wala siyang nakita, wala siyang narinig. Are you kidding me? Are you freaking kidding me? Girl, siguro kung hindi ka na makarinig, like, bingi ka, maiintindihan ko pa, pero hindi eh. Diba? The thought of her lying to us, na hindi niya kami narinig, hindi niya kami nakita, paano hindi niya kami nakita, eh, nag-cross yung landas namin. Nag-cross na super duper close na. Complete name pa yung tinawag ko. I just don't get the point. So, nung dininay niya, guys, sa chat, sa message, sabi ko, okay, it's final. It's over. Ayoko na. Tama na yung ginawa ko. Like, sabi ko talaga, okay, naniniwala na ako sa story ng iba kong classmates noon na hindi sila pinansin din. Kasi mismo kaming mga best friends niya, hindi rin niya pinansin. I was just like, na-heartbroken kami ng mga kaibigan ko. As in, na-heartbroken kami, na nainis, na nagtampo, na I don't know. I don't really understand. Thinking about it again, I really don't understand. And yung isang best friend ko, open-minded kasi yun. So, sabi niya na lang, pasagdan, pabayaan na lang natin siya, baka ganun. Sabi pa nga nila, nagbibiruan pa kami, baka na-amnesia. 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 Paano ma-amnesia? Nagre-reply nga sa message.
But anyways, the point of me telling you the story, guys, is to let you know na it's not really nice to forget about the people who cared for you and who you cared for a couple of years. Not just a couple, for so long. Sobrang tagal ng pinagsamahan namin. And to think, yung mga kasama ko, yung ibang best friends ko, yung turingan namin, guys, hindi ni isang kuting. Ni isang kuting. Hindi ni isang kuting or hindi ni 1% nag-iba yung turingan. Hindi. Walang nagbago, guys. Kung ano kami nung high school, kung gaano kami kalog, kabuang nung high school, ganun pa rin talaga kami ngayon. As in, nakita niyo sila sa vlog ko, nung mga first few vlogs ko pa, nung sabi ko, let me introduce you to my harsh friends, barkada, sila yon. Like, wala talagang nag-iba. Ano na kami ngayon? 22, 23 sila. Wala pa rin nag-iba. And I just do not get the fact kung bakit. Like, we tried everything. Nag-message kami, pakita kami, ginawa namin lahat, nagpakabuang kami. Bakit di mo kami pinansin? Masakit, but for me, guys, as I grew up, as a person, as a woman, I keep telling myself na some people will just pass by. And those people na hindi suko sa'yo, yun yung mga totoo. And napatunayan ko na kung sino ang mga hindi sumuko sa akin. Kasi marami din akong flaws, guys. I'm not perfect, you guys. Marami akong flaws, imperfection, marami. But, tanggap pa rin ako ng best friends ko, ng barkada ko, ng mga kaibigan ko. Sabi ko na lang sa sarili ko, mas maraming nagmamahal sa akin kaysa sa hindi. Hindi na nandyan para sa akin. So, I'm just gonna count my blessings and be thankful for it. So, yeah. Ang haba ng video na to. Magkabuang na sa kong edit, ani, guys. Grabe. So, yeah. That's it. That's the story. And let me know, guys. Comment kayo below kung tama ba ang ginawa ko na mag-give up na. Comment down below kung anong tingin nyo sa nangyari. Comment kayo below. I will appreciate reading all of it. Ang ganda ng top, baby girls, no? Super nakaka-fresh. And my super favorite necklace. So, thank you guys so much for watching. I'll see you soon. Yup. Blemishes mo, guys. Rose Technique Sponge, Contour, Conceal. Ito lately sa hindi, guys. Sinasabi ko ito.